Nang sinabi ko yon, ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon at niyakap ako ng mahigpit. Pinuhat niya din ako na tila kami bagong kasal at sumigaw. Finally, you're officially mine. Before sealing my lips with his, it was our first intimate kiss together as a couple. Nagtagal yon ng halos ilang minuto, to the point na kinakailangan itulak ko pa siya para lang makahinga ako. Nevertheless, it was the most memorable evening para sa amin ni Aris. For the first time, I felt the sense of completeness. With Aris sitting next to me, nabuo ang pamilyang pinapangarap ko. And I can't wait to share this wonderful news to my son, hindi pa nga lang sa ngayon. Napagdesisyonan kasi ni Aris na saka na lang namin sasabihin sa bata ang lahat pag napagplanuhan na namin ng kasal. Yes, right at the very moment sa kasagsagan ng bagyo, he proposed to me. After ng dinner at matapos kong mapatulog si Cedric, he managed to pull me in his arm and did the unthinkable. So, kailan tayo magpapakasal? Bulong niya sa aking tenga. Habang nakaya po siya sa akin at kapwa nakasalampak sa paanan ng kamang hinihigaan ni Cedric. Nananatili ang malakas na ulan sa labas, pero hindi yun naging hadlang para hindi ko marinig ang malinaw na sinabi niya. Ano ka mo? Kasal? Bigil ang boses kong binalikan tanong. Yes, kasal, wedding, our wedding. Hinuli niya ang kamay ko at hinalikan. Nagbibiro ka ba? Kakasagot ko lang sa'yo ang bilis mo naman yata. He chuckled. And so, sumatotal, sa ganong ending din tayo pupunta. Besides, excited nang magka-daddy si Cedric. So bakit pa natin patatagalin? Pero hindi ba masyado pa maaga? Ang ibig ko bang sabihin, hindi ba dapat kailangan kilalanan pa natin ang isa't isa? Hindi biro ang salitang kasal. You need to be sure once you've been there. Mahirap na para sa'yo ang umatras pa. Yeah, I know. That's the reason why I want to marry you. Dahil sigurado na ako sa'yo. I'm sorry kung sa tingin mo masyado ako mabilis. Pero kasi ako ang tipong lalaking hindi nagpapaligoy. I know what I want. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Gaya nito. I want to spend the rest of my life with you. And God knows how I prayed so hard to finally have this. A family that I can call my own. At kayo yon, Carmela. Kayo ni Cedric. Tiningala ko siya at nakikita ko sa kanyang mga mata ang sensiridad. Pinakiramdaman ko ang sarili. Tama siya. Napatunayan na namin na gusto namin ng isa't isa. Wala nang dahilan para patagalin pa ang lahat. I love him so much. Sapat na yon para ipagkatiwala ko sa kanya ang puso ko at ang kapalaran namin mag-ina. Okay, payag na ako. Ngunit bago pa man niya ako masiil ng halik, ay maagap ko nang idinantay ang dalawang palad sa kanyang dibdib. Pero bago ang lahat ng plano, gusto ko munang umuwi sa amin. Bit confused, napatitig siya sa akin. Sa inyo? You mean, sa pinanggalingan niyo ni Cedric? Hindi, ano ka ba? Hindi na ako babalik doon. Sa amin, sa mga magulang ko. Sa Cebu. Napabuga siya ng hangin. Oo, sa mga magulang mo? Okay, kailan? Plano ko kasi, ngayong Pasko. Matagal ko na itong gustong gawin, lalo't panay na ang hiling ng mga magulang ko na makita ang anak ko. Gusto ko sana silang surpresahin. That's a good idea. O sige, let's plan this together. Together, sasama ka? Tinaasan niya ako ng kilay. Of course, sasama ako sa inyo. I'm your boyfriend. Natural lang siguro na samahan ko kayo. Bakit, may problema ba? Wala naman, kaso malayo yung lugar ko. Probinsya pa. Baka mainip ka sa amin. No, I'm okay with that. Nakalimutan mo na yata na introvert ako. I love quiet place. And beside, mainam na rin yung mamit ko ang parents mo. At least makikilala na nila kung sino ang magiging manugang nila in the future. Ano yun? Tuloy, pamamanihikan na? Natawa ako. Exactly. Dapat within this week, masabi mo na sa akin ng araw kung kailan tayo aalis para ma-file ko na ang vacation leave ko. Alam mo naman sa office, medyo may kabagalan ng process nila pagdating sa vacation leave. Okay, hayaan mo, sasabihin ko sa'yo this week. Palilipasin ko lang tong bagyo, then hahanap na ako ng date. Good. Now, we are settled. Finally, mamimit ko na ang parents mo. He pulled me in his arms and kissed me tenderly. His kiss is so deliciously mesmerizing. I can't help but give in. Hanggang sa namalayan ko na lang na tumutugon na ako. I'm under his spell, and there's no way of turning back. His hands began to travel inside of my pajama.
Aris, please. Tuluyan ako nawala sa katinuan. Hindi ko na din alam ang sasabihin ko. Carmela, I want you now. He rolled between his breath. Habang hindi niya nilulubayan ang paghalik sa aking punong tenga, giving me shivers all over my body. He shifted my body hanggang sa namalayan kong nakahiga na ako sa sahig. Samantalang nasa ibabaw ko na siya. Then, suddenly, narinig ko ang mahinang pagbayok ng kama na nasa ulunan lang namin ni Aris, si Cedric. Mama? Kapwa kami natigilan sa ginagawa at sabay na napaangat ng tingin. Mula sa sahig ng kinaroroonan namin, kita ko ang paggalaw ng isang paa ni Cedric. Patay na, nagising yata ang anak ko. Hindi ko mapigilang mapangiti ng kusa habang inaalala ang nagdaang gabi, kung saan kamuntikan na kaming mahuli ni Cedric. Mabuti na lamang at naalimpungatan lang si Cedric na maupo ito sa kama at hanapin ako. Tanda ko pa kung paano nataranta si Aris na lapitan si Cedric para daluhan. Ngunit imbis na sa kanya sumama, ay sa akin nagpumilit na kumapit ang bata. At pag ano'y, nagsumamong tabihan ko siya. Hindi ako magkamayaw sa kakatawa ng gabing yon, lalo na nang makita ko ang malaking pagkadismaya sa mukha ni Aris. At dahil malakas pa ang ulan ng gabing yon, pinili ni Aris na matulog na lang muna sa bahay. Ngunit imbis na sa kwarto, ay sa sala siya natulog. At nagkasya sa mahabang sofa. Hanggang sa makaalis kami at makarating ng university ay hindi ko maialis ang ngiti sa mga labi ko. Lalo't pa na yung tukso ko sa kanya sa nagdaang gabi. Sa inis niya, pinagbantaan niya ako. At ang sabi pa, humanda raw ako sa oras na masolo niya ako. Gagawa daw siya ng paraan para mailipat niya ako sa kanila. At sisiguraduhin niya na bibigyan niya ng sariling kwarto ang bata. Bagay na lalo kong kinatawa. As if namang matutulog mag-isa ang anak ko sa isang kwarto. Gayong simulat sa pool, nasanay na ang bata nakatabi ko sa pagtulog. Huy, panaingiti mo mag-isa dyan. Mukhang dalawa sa amin. May magandang dinulot ang bagyo sa'yo ah. Anong nangyari ha? May himig panunoksong wika ni Laila sa akin. Kakatapos lang namin mag-ayos ng mga logbook sa files. At kasalukuyang nagpapatay na lang kami ng oras sa harapan ng reception. Wala naman, ikaw talaga tamang hinala ka lagi. Paano hindi ako manghihinala? Pati si Aris, abot-abot ang ngiti nang ihatid ka rito. Parang ngitig panalo. May nangyari ba sa inyo na di ko alam? Agad umakyat ang dugo ko sa ulo at matik na nag-init ang mukha ko nilingon siya. Ano nangyaring pinagsasabi mo? Ikaw Laila ha? Tigilan mo ko. Kung anong lumalabas sa bibig mo, marinig ka ni madam baka kung anong isipin nun. Sa inis ko'y kinurot ko siya sa tagiliran. Kainis, kahit kailan talaga napakatabil ng bibig ng batang to. Uy, Laila, doon ka nga sa loob magbantay ng mga estudyante at wag si Carmela ang kinukulit mo dito. Kaya aga-aga, chismis na kaagad ang inaatupag mo. Sita ni Madam matapos kami lapitan sa reception. Si Madam naman, nakikibalita lang sa bagyo, chismis agad? Sige na nga, doon ako sa loob. Maghahanap na lang ako ng poging estudyante. Nguso nito bago nakangising tumalima sa utos ni Madam. Ninitian lang ako ni Madam at iiling-iling na pumihit papuntang opisina nito. I was about to turn my attention sa mga iba pang file sa drawers nang makarinig ako na magkakasunod na tunog ng takong ng sapatos na tila papalapit sa aking pwesto. Paggangat ko ng tingin, sumalubong sa akin ang mukha ng dalawang babaeng kahapon lang ay nagbigay sa akin ng di matawarang sama ng loob. Ngunit pansin ko, taliwas kahapon na ang yayabang at ang tataas ng mga noo. Ngayon ay tila napakaamo ng muka at parang hinulasan ng taray ang mga aura nila. Anong meron? Good morning, Carmela. Anang isa na halos hindi makatingin ng diretso sa akin. Good morning. Is this about the reservation na nirequest nyo kahapon? Akala ko ba na-move yung bukas? May changes ba uli? Naalala ko, sinabihan ako ni Madam na nagkaroon ng pagbabago sa reservation ng mga gurong ito. Kung kaya't balibat sa mga kakatuwang pagmumukha nila, pinagtakan ko din ang biglang pagdating nila. No, hindi yon. Ang totoo niyan, kaya kami nandito ay dahil... Sandaling tumigil muna ang isa at alanganing sinulya pa ng katabi na tila humihingi ng tulong rito. Carmela, sinong kasama mo dito? Nilipot ng isa pa ang tingin sa paligid ko, as if naghahanap pa siya ng iba pang kasama ko. As of now, ako lang. Sandali, gusto niyo ba makausap ang visor ko? Akmang pipindutin ko na ang isang intercom nang pigilan ako ng isa sa kanila. Hindi na. May sasabihin lang sana kami sa'yo. Ano yon?
Ewan ko, pero may kung anong meron sa tinig niya na tila bigla akong kinabahan. Carmela, naparito kami ni Luisa para humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Para saan? Nanlaki ang mga mata ko. Sabay nagkatitigan muna ang dalawang guro sa isa't isa bago ako sabay ding sinulyapan. Tungkol sa mga nasabi namin sa iyo kahapon, about sa mga di magagandang komento na hindi mo sinasadyang marinig sa amin. Carmela, lahat yon inihingi namin ng tawad. It was so unprofessional. At aminado kaming maling-mali ang husgahan ka. Kaya sana, mapatawad mo kami. I was so stunned, ni hindi ko nagawang makakurap ng kahit minsan lang. Please, pakisabi kay Aris, hindi na namin gagawin yon. Gaya ng naipangako namin sa kanya. Ito na ang huling pagkakataong magkukrus ang landas natin. Ako ang nagsabi sa kanila na gawin ang bagay na yon, and I'm glad that sinunod nila ako. Kusang nangalaglag ang pangako sa kumpirmasyong yun ni Aris. Kasalukuyan nanananghalian kami sa loob ng kantin nang maisipan kong ipagtapat sa kanya ang nangyari sa library. I was so consumed by the incident. Kung ano-anong espekulasyon na namuo sa utak ko, I tried to ask Laila about it. Ngunit ang loka, wala siyang binigay ni katiting na impormasyon. Umaakto siya na wala siyang alam, bagay na pinagdudahan ko ng gusto. Siya lang ang pinagsabihan ko ng bagay na yon, kaya imposibleng wala siyang alam. Kaya ang uling halas ko ay si Aris. And now that he's giving me the answer, I can't help but to bawl my eyes about it. Nashock ako. Ano? Pero paano mo nalaman? Wala naman ako nakwento sa'yo tungkol sa nangyari. Bagaman kinukutuban na ako na si Laila ang nasa likod ng lahat, just to be sure ay pinili ko pa rin itanong sa kanya. No, si Ate Matilda. Huh? Si Madam? Yes, at sa tulong ng kaibigan mo, of course. Si Laila. She even told Ate Matilda na ayaw mo pangaraw ipaalam sa kanya ang lahat dahil natatakot kang malaman ko ang bagay na yon. Ayoko na kasing gawing issue yon. Ayoko na ng gulo kaya hinayaan mo na lang na husgahan ka ng mga yon? Kung para sa'yo, okay lang yon. Well, not for me. Alam ko ang kilatis ng mga babaeng yon. Those pathetic women are worse beyond words. Therefore, wala silang lugar para magmata ng kapwa. Napatiim paga siya. Anong ibig mong sabihin? That Luisa, she's in a relationship with one of my student. Well, I'm not against with that. I'm once on that situation before at alam mo na rin yan. But the thing is, unlike me, may asawa ng estudyanteng yon at alam ni Luisa yon. Oh, isa siyang mistress. Then, on other hand, yung best friend niya, ano nga bang pangalan nun? Camilla yata. Yes, Camilla Ruiz. She's actually one of the side chick ni Mark. Actually, sila pa hanggang ngayon. Look, inilabas niya ang kanyang phone at ipinakita sa akin ang ilang mga screenshots ng combo nila Mark at ng Camilla na yon. All sweet messages at nang sinuri kong mabuti, puro galing sa babae. At sa takbo ng convo nila, tila babae pa ang naghahabol. Patunay ang mga request ng babaeng magkita sila ni Mark. Mark is a kind of kiss and tell playboy. He kept on sending me this message para magyabang. Just for fun, itinabi ko na lang. Pero binata naman si Mark, di ba? I don't see any problem kung magkaroon man sila ng relasyon. Well, kung sa side ni Mark, walang problema. Pero sa babae, meron. Ano? Anong ibig mo sabihin? That woman is married. Si man ang asawa niya. Alam ko, dahil kababata ko ang asawa niya. Oh, talaga? Yes, at may connection pa ako sa asawa niya. Kaya if ever nakantiin ka pa niya, hindi ako mangingiming ipaalam sa asawa niya. With satisfied smile, tinaob niya ang laman ng aking baunan sa kanyang plato. On that point, naging malinaw na sa akin ang lahat. So, yun ang ginawa mo bang blackmail para humingi sila ng tawad sa akin, ganun ba? Yes, pagkatapos ng klase ko kahapon, I went to the library to pick up some things para sa klase ko. I found Laila there and grateful she told me everything at hindi na ako nagdalawang isip na kausapin sila on that same day. Hindi na ako nakakibo pagkatapos. Sapat na narinig ko para ma-realize na hindi talaga tama ang manghusga ng kapwa. Tama si Laila, walang perpektong tao sa mundo. We have our own flaws at hindi lisensya ang pagkakaroon ng mataas na katayuan sa buhay para makapanliit ng iba. Nasisiyahang sinulyapong ko si Aris and like I always do, I can't help but to feel thankful. Nevertheless, siya ang naging tagapagsalba ng dignidad ko.
Dignidad na akala ko ay hinding-hindi ko na maibabalik pa. He put me back to pedestal and restore my self-respect. And without him, baka hanggang ngayon napakaliit pa rin ang tingin ko sa sarili. Matapos ang isang linggong preparasyon, sa wakas, naituloy na rin namin ni Aris ang bakasyon sa aking probinsya. Dahil isa itong sorpresa, wala akong ibinigay na impormasyon ng aking pag-uwi sa kahit isang miyembro ng aking pamilya. Bagaman nagawa ko ng ipakilala si Aris bilang nobyo sa mga magulang ko via video chat. Isang linggo bago ang pag-alis namin, still wala pa rin silang idea na uuwi ako na kasama siya. Hanggang sa dumating na ang araw ng pinakahihintay ko. Sa wakas, nakarating na rin kami sa amin. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko habang papalabas kami ng eroplano. Kung kaya't nang makita ko sila na nakaabang sa arrival area, ay hindi ko napigilang maiyak sa tuwa at agad niyakap sila na mahigpit. 3 taon din kaming hindi nagkita. Kung kaya't hindi na namin napigilan na maging emotional. Lalo na ang aking ina, na simula na mahawakan ng aking anak, ay hindi na magkamayaw sa pagkarga rito. On the other hand, naging maayos naman ang pagtanggap ng aking mga magulang kay Aris. Nagkaroon man ng kaunting interogasyon sa pagitan nila noong una, nagawa namang makuha ni Aris ang loob ng aking mga magulang. At kalaunay, binigay na rin ang basbas para sa amin. Bagay na kinahinga ko naman ng maluwag. Simula kasi nang mabiyuda ako hanggat maaari, ay hindi na nila gusto ang magkanobyo pa ako. Naroon kasi ang takot nila na baka makahanap lang ako ng lalaking manloloko at mapahamak lang kami mag-ina. Bagay na nauunawaan ko naman. Dahil ako mismo, nagkaroon rin ng gayong takot. Hindi lamang para sa sarili, kundi maging sa anak ko. Ngunit nagkataon namang masigasig si Aris at pinutunayang tapat at malinis ang hangarin niya sa aming mag-ina. Dahilan para mawala ang takot ko at lakas loob na sumubok umibig muli. And the rest is history, ika nga. Di may kakailang nalibang ng husto si Aris sa aming lugar. Ang dapat sanang 5 araw na bakasyon ay naging 1 linggo. Palibhasa, nito lang siya nakaranas ng buhay probinsya. Kung kahit gusto niyang sulitin ng mas matagal ang pamamalagi sa aming lugar. Lalo na ang parteng tabing dagat, kung saan naroon ang malaking bahagi ng aming bakuran. He fell in love with the view right after na marating namin ng lugar. Maging si Cedric ay hindi na nagpahuli at kinahiligan ng husto ang pagliligo roon. Dahil dito, napagpasyahan namin ni Aris na uulitin namin ang bakasyon. At sisiguraduhin hahabaan namin ang araw sa susunod. Nang sa gayon, mas masulit namin ang pamamasyal. Bagay na kinatuwa naman ng aking mga magulang. Gawa ng gusto rin nilang makasama ng mas matagal ang aking anak. Isang araw, bago ang pag-uwi namin, naghanda ang aking mga magulang ng isang munting salo-salo. It's supposed to be a welcome party sa amin. Pero dahil sorpresa ang pagdating namin, huli na nang maisagawa ang handa. It was indeed the most happiest day of my life. Wala nang masihigit pa sa kasiyahang makitang buo ang aking pamilya. Sa kabila ng masalimuot na nangyari sa buhay ko, biniyayaan pa rin ako ng Panginoon ng kumpletong pamilya at higit pa ng mabuting nobyo. Wala na talaga akong mahihiling pa. Kakatapos lang ng masaganang hapunan namin at ngayon ay naisipan namang mag-video okay ng mga matatanda, kasama pa syempre ang mga kapatid ko at pamilya rin nila. Naroon din ang anak ko na hindi na rin nalayo sa mga nuno at nakikipagsabayan na rin ang kakulitan sa mga pininsang mas nakakatanda sa kanya. Isang maluwag na ngiti ang pinakawalan ko habang pinanonood ang nagkakasiyahang pamilya sa harapan ko. Nang walang ano-ano'y isang mahigpit na yakap mula sa aking likuran ang nagpakislot sa akin. Happy? Nilungon ko si Aris at masayang tumango. Yes, very happy. Ikaw, masaya ka rin ba dito? Balik tanong ko at pag ano'y humilig ako sa kanyang dibdib. Sobra. Ito na ang pinakamasayang bakasyon na naranasan ko. I will never trade this moment for anything in this world. Lalo pa ngayon, naipaalam na kita sa mga magulang mo. Ano pa bang maihiling ko? Sandaling natigilan ako at mariing tinitigan siya. Kita ko ang kakaibang pagningning sa kanyang mga mata. Biglang kinutuban ako. Naipaalam? Para saan? Isang malapad na ngiti ang rumehistro sa mukha niya. Mula sa kanyang bulsa, isang maliit na box ang nakita kong dinukot niya mula roon. Carmela, I already told them about our wedding. And finally, they say yes to me. Before I can even react, maagap na siyang lumuhod sa aking harapan
At right after that very moment, inialay niya sa akin ang singsing ng laman ng munting kahon na yon. Aris, unang nangalaglag ang mga luha ko bago pa mamaisuot ni Aris ang singsing sa aking daliri. Punong-puno ako ng kaligayahan. I can't even find the right word to say. Carmela, if you allow me, I would like to take this opportunity to ask you personally. Carmela, will you marry me? Pagkatapos niyang banggitin ang mga salitang yon, ay isang sutsot mula sa aking likuran ang biglang nagpalingon sa akin. Laking gulat ko nung mapagtantong nakatunghay na pala sa amin ang buong pamilya ko. Lahat sila ay nakangiti na tila sabik na hinihintay ang tugon ko. Carmela, naghihintay sila mama at papa, baka mainip sila. Binalik ko ang tingin kay Aris na nooy nakanguso na. Hindi ko mapigilang hindi matawa. Abay, at talaga yatang binili na niya ako sa mga magulang ko at nagkikimama at papa na ang damo ko. Napabuga ako ng hangin. Ano pa nga bang magagawa ko? I've been longing to have this kind of love for so long. At ngayong nandito na sa aking harapan, palalagpasin ko pa bang mawala? Is all I ever wanted at sapat na yon para piliin ko siya. Hindi lamang para sa akin, ngunit para na rin sa anak ko. With a teary eye, marahan akong tumango sa kanya. Yes, Aris, I do want to marry you.